Inirereklamo ng mga motorista ang baku-bakong kalsada sa Nueva Ecija dahil takaw disgrasya raw ito. Nagkakasakit naman ang ilang residente sa Bataan dahil daw sa ashfall na nagmumula umano sa isang planta. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Lala Roque. Lumaki ang bitak ng century-old belfry sa simbahan ng Bacara sa Ilocos Norte, kasunod ng magnitude 4.5 na lindol doon kahapon. Ayon sa municipal engineer, may mga bumagsak pa raw na bricks kaya't naglagay na sila ng babala para sa mga turista. Inireklamo ng mga motorista at mga residente ang mga baku-bakong bahagi ng Maharlika Highway mula sa bayan ng San Leonardo hanggang sa lungsod ng Gapan sa Nueva Ecija. Ayon sa San Leonardo Police, 2 hanggang 3 disgrasya ang nangyayari sa lugar kada araw. Nakipag-ugnayan na raw sila sa DPWH para malunasan ang nasabing problema. Pero sabi ng DPWH, ibang kontraktor ang may hawak ng maintenance ng highway. Pero siniguro nilang sasabihan nila ang kontraktor na ayusin ang kalsada. Nagkanda butlig-butlig na ang mga braso ng isang residente ng Limay, Bataan kasunod ng ashfall mula umano sa isang coal-fired power plant. Bukod sa pangangati ng balat, inuubo na rin ang ilang bata dahil daw sa abo. Kasunod ng mga reklamo ng mga residente, ipinag-utos ng Environmental Management Bureau na ipagbawal na ang pagdidispose ng bottom ash sa lugar. Maaari lang daw magtapo ng abo sa mga lugar na pinapayagan ng DNR basta't ito'y na-neutralize na o nahaluan na ng lupa para hindi maging mapanganib sa kalusugan. Tatalima naman daw ang Petron sa utos ng EMB, sabay paglilinaw na hindi sila nagtatapon sa Bataan ng coal ash deposit. Sa Pangasinan daw nila ito dinadala at hinahaluan nila ito ng lupa na panambak. Tutulong din daw ang Petron sa mga residenteng apektado na ang kalusugan dahil umano sa ashfall. Lala Roque, GMA News.